Okay, so ipagpapatuloy natin ang aralin pang Mathetes. Ito ay yung mga doctrines na napaka-simple, importante para maunawaan natin ang Biblia at ang layunin ng Diyos para sa ating buhay bilang kanyang mga alagad or Mathetes, bilang kanyang disipulo. Alright? At sa nakaraan, nakita natin ang doctrine ng mga angels. In fact, pati na rin ang doctrine of Lucifer and the devil, kung saan siya nagsimula, anong nangyari sa kanya, at anong hinaharap niya balang araw, ang kanyang destruction. No? So anyway, so nakita natin ang mga bagay na yon. Ngayon, sa aralin pang Mathetes na ito, titingnan natin ang doctrine ng Bible patungkol sa tao, patungkol sa man. And so, una sa lahat, dapat unawaan natin, the Bible teaches biblical creationism. No? Hindi tayo naniniwala sa tinatawag ng mundong ito, yung evolution. No? Tayo ay creationists. Dahil ang biblical data ay tumutukoy sa paglikha ng Diyos ng lahat, hindi ho sa evolution. No? Yung teorya ni Charles Darwin na sinasabi ng mga scientists na ang tao ay nanggaling sa mga unggoy at ang mga unggoy nanggaling sa mga mga ibang mikrobyo o mga cells, And so, na ang mundo natin ay milyong-milyong taon, no? Actually, kung gagawin mo yung scientific at saka mathematical data ng Biblia, ang mundo natin ay around 6,000 years, no? 6,000 taon kumbaga ang mundo natin. So, the testimony ng Bible, hindi ho siya evolutionary, hindi siya evolutionist. Genesis chapter 1 verse 1, tingnan natin yan. Balik tayo sa Genesis chapter 1 verse number 1. Ang sabi ng Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. And so, ito ang testimony ng Bible. At kung meron kang problema sa Genesis chapter 1 verse 1, malamang magkakaroon ka ng problema sa buong Biblia. Okay? So, ang turo ng Bible ay biblical creationism. Hindi ho evolution. Now, pagdating sa tao, ang tao ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, upang ibigay ng Diyos sa tao ang pamumuno sa lahat ng paglikha ng Diyos, sa gawa ng Diyos o sa mga nilikha ng Diyos. Kumbaga, ang representative ng Diyos sa physical na mundo ay ang tao. Kaya ang tao nga ay nilikha ng Diyos sabi ng Genesis chapter 2 verse 7. Let's go ahead and look at the key verse for the study. Genesis chapter 2 and verse number 7. Ang sabi ng Bible, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa, okay? Genesis chapter 2 verse 7 tells us that the Lord God formed man of the dust of the ground. So, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So man was created perfect.
He was created perfect in his physical body as well as his spiritual being. And the only difference is that he hasn't been tested or tried. Much like Lucifer was also created perfect, but when the test came to Lucifer failed the test, and he became the devil. And so when God tested Adam, he also failed. Adam failed also. And so man became a sinful moral being after the fall. So nung nilikha ng Diyos ang tao, yung kanyang katawan at yung kanyang espiritu ay mahusay, mabuti, no? Kaya lang nung sinubukan ng Diyos ang tao, hindi siya pumasa, no, sa pagsubok ng Diyos. Kaya siya ay nahulog, nalaglag or nahulog siya sa pwesto ng pagiging sakdal o ganap o lubos. Siya ay natisod sa kasalanan, nahulog. And so man was created perfect and he was tested and he failed. Okay? And so that's who we are now. Now, when God created man, he created man on day number 6. Okay? He created Adam and Eve. And look over in Genesis chapter 5 and verse number 2. Genesis chapter 5 and verse number 2. The Bible says, male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam in the day when they were created. What day was that when they were created? Well, they were created in day 6, the 6th day of creation. So, biro mo, sa araw na nilikha ng Diyos si Adan, yan din ang araw na kung saan ikinasal siya kay Eva. And yun din yung araw na kung saan siya ang nagbigay ng pangalan sa mga hayop doon sa Garden of Eden. So he was a very busy man. Okay, he was created on day 6 and he named all the creatures in the garden, and then he married Eve, so God created them. So let's look now in Genesis chapter 1 verse 26. Ito yung record ng Panginoon patungkol sa paglikha niya sa tao. Genesis chapter 1 and verse 26. And God said, let us. Okay, so pansinin mo let us make man. Sino yung kausap ng Diyos na maaari ring tumulong sa paglikha ng tao? Of course, that would be the triune God, the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Let us make man in our image. Plural yan, our image. After our likeness. So, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So again, yung purpose na kung saan nilikha ng Diyos ang tao, ito ay para ibigay sa tao ang pamumuno ng lahat ng kalikasan na ginawa ng Diyos. God wanted man to have dominion over all his works of creation. And so he made him after the image of God, after the likeness of God. And so the Trinity is involved in creation. And that's why man is a microcosm
of God, a reflection of God. So if God is triune, well, that man is tripartite. Ibig sabihin ng tripartite, tatlong bahagi. So kung yung Diyos, Trinity siya, at yung tao na nilikha niya sa kanyang wangis, no? Sa kanyang larawan, yung tao na nilalang niya ayon sa kanyang sariling larawan o wangis ay para na ring Trinity. Ibig sabihin, may tatlong bahagi ang tao. At ano yung tatlong bahagi ng tao? Well, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. 1 Thessalonians 5:23. Sa bagong tipan, no? 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit, yan ang unang bahagi, and soul, yan ang pangalawang bahagi, and body, yan ang pangatlong bahagi, be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, meron tayong spirit, meron tayong soul, meron tayong body. At yan ay dahil yung manlilikha natin ay Trinity, Father, Son, and Spirit. Now, sa Genesis chapter 2, punta tayo sa Genesis chapter 2, mapapansin natin dito ang ilang sa mga detalye ng paglikha ng Diyos sa tao. Genesis chapter 2 verse number 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Okay, so etong mahalagang word, formed. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. He formed us. So, specially made talaga ang tao. Ang Diyos ang nagporma sa kanya. At nanggaling tayo sa, sabi ng Bible, sa alabok ng lupa, no? Mula talaga tayo sa lupa. Tapos, He breathed into His nostrils the breath of life. And man became a living soul. So, ano talaga ang tao? Siya ay isang buhay na kaluluwa o kaluluwang buhay, no? Nung nilikha ng Diyos ang tao, napakaraming detalye, no? Isipin natin ang katawan natin, yung physical nating katawan, yung mata natin, nakakakita, yung tenga natin nakakarinig, yung ilong natin nakakaamoy, no? Meron tayong panlasa sa dila, meron tayong nararamdaman sa ating mga balat, sa ating katawan. Napaka dakila ang gawa ng Diyos, yung design niya sa atin. Tingnan mo ang Psalm 139. Psalm 139 at saka verse number 14. Psalm 139 and verse number 14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. So kung iisipin natin kung gaano ka detalye ang paglikha ng Diyos sa tao, ay talagang masasabi natin we are fearfully and wonderfully made.
Pero ito rin ay nakakapagbigay ng pagpapakumbaba sa atin dahil tayo ay lupa. Alabok ng lupa tayo. Yung physical nating katawan, no? Wag nating isipin na Superman tayo, na wala tayong katapusan. Tayo ay alabok lamang. Okay? So pag inisip mo na napakadakila ka, napakahusay mo, alalahanin natin, alabok lang tayo. At wag nating ipagmataas ang sino mang tao, no? Kahit sino man yan, kahit sino man ang tao, sa huling wakas, alabok ang tao. Okay? Now, sa testimony dito ng Bible sa Genesis 2:7, He breathed into his nostrils the breath of life. At yung salitang life, dyan sa Genesis 2:7, kung titingnan mo yung Hebrew, ay nasa plural. Ibig sabihin, lives. Noong ihininga ng Diyos ang hinga ng buhay sa atin, ito ay hinga ng mga buhay. So, hindi lang katawan natin ang nabuhay rin ang ating espiritu, nabuhay rin ang ating kaluluwa. At ang kaluluwa natin ay ang totoong tayo. Okay? So, man is a living soul. Yan ang kabuuan natin. Meron tayong material na bahagi, yan ang katawan natin. Meron din tayong mga hindi material, yung mga immaterial parts. Yung mga hindi material na bahagi, yan ang kaluluwa natin at saka yung espiritu natin. Pero, biblical ho na alalahanin natin, hindi tayo basta lamang binigyan ng kaluluwa. Tayo ay kaluluwa talaga. No? Ang pagkatao natin at ang kaluluwa natin ay iisa ho yan. So, ang tunay na ikaw ay yung kaluluwa. No? Binigyan ka lang ng katawan at binigyan ka ng espiritu. Pero ang tunay na ikaw ay yung kaluluwa mo. Okay? Alright, tingnan natin ang Genesis chapter 5. Balik tayo sa Genesis chapter 5. Genesis chapter 5 and verse number 1 hanggang verse number 3. Tingnan natin ito. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made He him. So, tayo ay nilikha ng Diyos na katulad ng Diyos. Verse number 2, male and female created He them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. Verse 3, and Adam lived 130 years, and begat a son in his own likeness, after his own image, and called his name Seth. So, kung papansinin mo, si Adan ay nilikha sa hugis at wangis, larawan ng Diyos. At nung si Adan ay binigyan ng anak na si Seth, ang kanyang anak ay isinilang at nasa larawan at wangis ni Adam. So, napaka-importante ito. Marami tayong matututunan dito. Una sa lahat, ang wangis ng Diyos, ang larawan ng Diyos ay merong physical na bahagi. Meaning to say, yung katawan natin bilang tao ay hindi naman malayo sa wangis at katulad ng Diyos na ating manlilikha. Makikita mo ito sa Ezekiel chapter 1. Tingnan natin yung Ezekiel chapter 1. Ezekiel chapter 1 verse 26.
Ezekiel chapter 1 verse 26. Ito ang pangitain na nakita ni Ezekiel sa langit. So meron siyang nakita sa langit. Pansinin mo And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne. So nakakita siya ng trono. As the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. So may nakaupo sa trono ng Diyos sa kalangitan na mayroong larawan o katulad ng isang tao. And so, syempre, hindi natin maintindihan ito, pero kaya ang physical nating katawan ay ganito sapagkat ito ay larawan ng katawan na nandun sa trono ng Diyos. Okay? Meron pang ilan pang mga bahagi na tayo ay katulad sa wangis at larawan ng Diyos, hindi lamang sa physical nating katawan, pero tayo ay katulad ng Diyos sa isip, sa pakikitungo natin sa isa't isa, sa moralidad natin, no? Sa paggawa ng mabuti at tama, at sa pagiging tao natin, no? Yung tinatawag na personality, no? Meron tayong personality. Pagkatao o yung katauhan natin, character, yung pakikitungo natin sa isa't isa, ganon. Yung ugali natin, yung kultura natin, and so on. Ganon katulad tayo sa wangis ng Diyos. So, kumbaga, ang Diyos ay may isip at marunong marunong mga tuwiran, marunong magbigay ng dahilan. So, ganon ang Diyos, ganon din tayo, no? Kung siya ay creative, malikhain, ganon din tayo, malikhain din tayo. Kung siya ay imaginative, no? Mapagharya o mapanlikha, ganun din, imaginative din tayo. At so on and so forth. So kung ano ang Diyos, tayo ay maliit na larawan ng Diyos. At kung meron siyang ability na magsalita, ganun din, meron tayong ability na magsalita. Dahil nga larawan tayo ng Diyos. So, hindi lang physical na pangangatawan na tayo ay katulad ng Diyos. Katulad tayo sa Kanya sa iba't iba pang mga bahagi ng buhay. Now, noong nilikha ng Diyos si Adan, alam mo, binigay ng Diyos ang lahat kay Adan para siya ay kompleto. Yung Garden of Eden, pinuno niya ito ng pagkain para sagot yan sa mga pagnanasa at pagnanais ni Adan patungkol sa pagkain. Tapos binigyan si Adan ng responsibilidad na magtrabaho. Kaya siya ang nag-maintain sa garden. Yan ang trabaho niya, no? I-maintain niya ang garden. So, hindi ho plano ng Diyos na maghirap ang tao sa trabaho niya. No, ang trabaho ay biyaya ng Diyos, pero nahihirapan tayo dahil sa ating kasalanan. Hindi dahil sa disenyo ng Diyos o layunin ng Diyos, no. Balang araw, pagbalik ng Panginoong Jesucristo at tatanggalin niya ang sumpa sa mundong ito, babalik ho tayo sa dati at ang trabaho natin ay hindi magiging mapapagod tayo, mahihirapan tayo, papawisan tayo. Wala na huli yan lahat. Pero sa ngayon, dahil sa kasalanan natin, nahihirapan tayo sa trabaho natin. No? Binigyan ng Diyos ng responsibility si Adan na magtrabaho sa garden. Gwardyahan niya, ingatan niya ang garden.
Tapos inutusan ng Diyos si Adan, huwag mong kainin yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So, meron siyang challenge na sumampalataya lang siya sa Diyos at huwag kainin. No? At napaka-importante yung pagsubok na ito dahil sinabi ng Diyos, huwag kainin. Ibig sabihin, nung kinain ni Adan itong fruit na binawal ng Diyos, eto ay sinadya niya kasi kinain niya. So, alam niya yung ginawa niya na mali. Pero ginawa pa rin niya yun, no? And so, sinadya niya yun. Kaya napaka-sama ng kasalanan at nang dahil sa kasalanan na yan, bumagsak ang buong sangkatauhan kay Adan. Dahil sinadya nga naman niya na lumabag sa Diyos. Pero iningatan siya ng Diyos, binigyan siya ng challenge. Lahat ng kailangan niya binigay sa kanya. Intellectual na pangangailangan niya, sinabi ng Diyos, gamitin mo yung iutak mo, isip mo, ikaw ang magbigay ng pangalan sa mga hayop. Nung kailangan niya ng partner sa buhay, social life niya, nilikha ng Diyos si Eva para sa kanya. So lahat, ginawa ng Diyos ang lahat para sa tao. Para kay Adan. Now, punta tayo sa Genesis chapter 3. Tingnan natin ang pagbagsak ng tao sa kasalanan. Genesis chapter 3. Makikita natin ang ilang detalye dito patungkol sa pagbagsak ng tao sa kasalanan at kung ano ang resulta ng kasalanan. No? So verse number 1, Genesis chapter 3 verse 1, the serpent was a beast. Nung una, pansinin mo now the serpent was more subtle than any beast of the field. So, before na sinumpa siya ng Diyos na maging ahas, ang serpent, before the fall, ay beast. Ibig sabihin, para siyang hayop, para siyang halimaw. Siguro nakakapaglakad siya. No? Maybe 2 legs, maybe 4 na legs. Nakakapagsalita rin siya. So, very unique talaga itong serpent na ito. Beast ang tawag sa kanya. Pero, of course, nung sinumpa siya ng Diyos, natanggal yung kanyang mga paa at siya ay ngayon nasa kanyang belly, no? Yung kanyang tiyan. Doon na lang siya naglalakad ganun sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng sumpa ng Diyos. Pero before that, ang classification niya ay beast. Tapos sabi dito, the serpent was more subtle. Na yung ibig sabihin ng subtle, ito ay crafty, no? Matalino, matino, matuksuin, manlilinlang, nakakalito siya. He is subtle, he's crafty. Nagtanim siya ng duda sa tenga ni Eva. Nagtanong-tanong siya ng mga tanong para makuha niya ang puso ni Eva. Tingnan mo ang verse number 3, Genesis chapter 3, verse number 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. So, pinalitan ng babae ang salita ng Diyos. Sabi niya, kasi pag hinawakan mo ito, pag kinain mo ito, hinawakan mo ito, baka mamatay ka. Ano? Pero hindi yan ang sinabi ng Diyos. No? Pinalitan ni Eva ang salita ng Diyos. At natutunan naman natin, ang salita ng Diyos hindi pwedeng palitan. Now, anong sinabi ng Diyos? Pag kinain mo ito, tiyak na ikaw ay mamamatay. Pero tingnan mo ang kasinungalingan ni Satan. Tingnan mo ang verse number 4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. O
ang kasinungalingan dito ay walang kamatayan. Don't worry, Eva. Pag lumabag ka sa Diyos, walang kamatayan. There is deathlessness. Deathlessness. Tapos meron pang deification. Ikaw ay magiging parang mga Diyos. Okay? So, verse number 5, For God doth know that in the day ye eat thereof, your eyes shall be opened, and ye shall be as gods. Magiging para kayong mga Diyos. At ito ang puso ng mga relihiyon ng mundo natin. Naniniwala sila sa iniiwas nila ang kamatayan, no? Wala talagang kamatayan. Gawin mo ito, inumin mo ito. Walang mangyayari sa iyo na masama. Deathlessness, no? O di kaya yung deification, magiging kang parang Diyos. Gawin mo ito at magiging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Inumin mo ito, walang mangyayari sa iyong katawan. And punong-puno ang mundo natin ng mga satanic doctrines, no? Yung mga pelikula na pinanunood ng tao, nakikita natin doon yung reincarnation, yung light at saka darkness, yung balance, ganon. Yung mga feng shui, yung mga good luck, yung mga pamanhiin, no? Superstition. Lahat ito ay ang ugat nito ay talaga ay si Satanas at ang kasinungalingan niya, no? Alam mo, ang tao before na lumabag siya sa batas ng Diyos, alam ng tao kung ano ang tama at ano ang mali. Ang diferensya lang, hindi niya naranasan ang gumawa ng mali. Kaya sa verse number 6, tingnan mo yung verse number 6. And when the woman saw, nung nakita niya, that the tree was good for food, was pleasant to the eyes, a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit. Nakita niya, kinuha niya, and did eat, at kinain niya. Ito ang tinatawag natin na sin pattern. Sin pattern. Yung disenyo ng kasalanan o huwaran ng kasalanan. No? Pattern ng kasalanan. Nagsisimula sa mata, may nakikita ka, tapos kinukuha mo, nagustuhan mo, kukunin mo, tapos kakainin mo, i-consume mo sa iyong katawan. Ganyan ho ang kasalanan talaga. Kahit anong kasalanan, nagsisimula ho yan palagi sa may nakita ka, tapos nagkaroon ka ng pagnanais sa iyong puso, kinuha mo para i-consume mo sa iyong buhay. Kainin mo sa iyong buhay, no? Ubusin mo para sa iyong buhay. Tutumpok mo para sa sarili mo. At yan, ganyan talaga ang sin. Kaya lang, hindi lang yan. May resulta ang kasalanan. Look at verse number 7. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves apron. So, ang kahihiya at sala ay resulta ho ng kasalanan. So, palagi ang kasalanan ay nagdudulot ng kahihiyan. No? Siyempre, sa time na gumagawa ka ng kasalanan, napakasaya, napakasarap. Pero sa huling dulo nito, nagdudulot ito ng kahihiyan, sala, no? Guilt and shame. So, anong ginawa nila? Nagtago sila. Verse number 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves
from the presence of the Lord amongst the trees of the garden. May takot sila. May kahihiyan sila. May sala sila. Kasi gumawa sila ng kasamaan. No? So, anong ginawa ng Diyos? Look at verse number 9. And the Lord God called Adam and said unto him, Where art thou? So, sinimulan ng Diyos ang correction sa lalaki. Kay Adam muna. Kasi si Adan ang ulo ng tahanan. Siya ang leader. Siya ang namumuno na inutusan siya. Siya ang inutusan ng Diyos, diretsuhan. Diretso ang Diyos sa kay Adan. Huwag kang kumain ng fruit na ito. Tapos si Adan dapat ang magturo kay Eva kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. So, ang unang responsible, ang talagang may sala sa tahanan palagi ay yung lalaki. Siya ang may sala. At siya ang pinuntahan ng Diyos mismo. Inunahan siya ng Diyos. Now, nagtanong ang Diyos, nasaan ka, Adan? Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan siya, kundi dahil binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi si Adan. Pero siya ay bumagsak sa kanyang testing, sa kanyang trial, sa kanyang pagsubok. Adam failed. So ngayon, sa verse 13, hinarap naman ng Diyos si Eva. Verse 13, And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. So isa lang ang tanong ng Diyos sa babae. Ano itong ginawa mo? Tapos syempre sinisi ng babae yung serpent. Ganon din, sinisi ni Adan si Eva. Tapos sinisi ni Eva yung serpent. So, sinumpa ng Diyos ang lalaki, ang babae, at ang serpent. Verse number 14. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. So, dito nakikita natin, no? Sinumpa ng Diyos si Adan, sinumpa ng Diyos si Eva, sinumpa ng Diyos yung serpent. Ang kasalanan ay palaging nagdudulot ng resulta o ng kahihinatnan na hindi maganda. Sin always has consequences. Okay? Ano yung mga consequences ng sin? Tingnan mo ang Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse number 12. Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world. So, dahil sa isang lalaki, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa buong daigdig. And death by sin. At dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Kaya ipinasan ng kasalanan ang kamatayan sa lahat ng tao, sa bawat tao. Kaya ang tao ay balang araw mamamatay dahil sa kasalanan. Look at verse number 17. Romans chapter 5 verse 17. For as by one man's offense, ay sino itong one man's offense? Si Adan. Death reigned by one. Namuno ang kamatayan dahil sa isang taong ito. Much more they receive abundance of grace, and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Kaya, ang grasya naman, ang kaloob ng Diyos na katuwiran, ay mamumuno rin sa buhay ng isa na si Hesus Kristo.
Look at Romans chapter 6, verse 23. Ito, resulta ng kasalanan, no? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, nakakalungkot, pero dahil sa kasalanan, no, nadamay ang tao. At dito natin iiwanan ang lesson natin patungkol sa tao. So nakita natin ang design ng Diyos, no? Nilikha tayo, napakaganda ang purpose natin. Pero dahil sa kasalanan, bumagsak tayo sa layunin, sa testing ng Diyos sa buhay natin. Alright? So, eto yung mga bagay na dapat nating paniwalaan. Hindi ho tayo evolutionist. Hindi tayo naniniwala sa teorya ng tao na tayo ay galing sa unggoy or whatever, no? Meron tayong biblical record at napakarami ng matututunan natin na katotohanan sa biblical record of man's creation. God created man. Okay? Alright? Mag-pray muna tayo before tingnan natin ang table of contents o yung talaan ng nilalaman ng Bible. Alright, let's pray. Father, we are thankful, Lord, that you created us in your image and in your likeness, that you have a plan and a purpose for each of us, that you designed us specifically for your honor and your glory, that we are not independent, that we really are nothing. We are just dust. But you blessed us with life, and you've made us a living soul. So, Father, I pray you would revive spirits, Lord, that many would come to know Jesus Christ as Lord and Savior, that their spirit would be made alive through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, that they would take him as their true Lord and Savior of their soul. And Father, we look forward to the time when Jesus Christ will return and remove the curse on this world and restore your kingdom on this earth. We ask you blessing upon us, Lord. We thank you. We love you for your plans and purposes upon us. We seek your blessing upon our lives. And we ask these things in Jesus' name. Amen and amen. All right, so table of contents. Dapat minamaster na ninyo yung mga books, no? Sabihin natin hanggang Song of Solomon, no? Yung talaan ng nilalaman. Ready? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, tapos yung 5 aklat ng tula, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Okay, so alam natin ng konti ang mga laman ng mga books na yon. Ngayon, titingnan natin ang 5 aklat ng mga dakilang propeta. So, ang mga books na susunod, lahat ng yan ay mga propeta. At 2 bahagi nito. Merong mga great or major prophets. Yan yung mga dakilang propeta. Tapos merong mga minor prophets. O yung mga maiikling propeta. Dahil maikli yung mga sinulat nila sa Old Testament. Yung halimbawa, yung Book of Isaiah, napakalaki yun, no? 66 chapters ang aklat ng Isaiah. So para siyang maliit na Bible. Kasi yung buong Bible natin, 66 books. Eh yung aklat ni Isaiah, no? 66 chapters. Kaya ang tawag sa kanya, dakilang propeta. Kasi hindi dahil sa dakila siya, kundi yung sinulat niya ay napakahaba. No? Si Jeremiah, halimbawa, tingnan mo, ilang chapters ang nasa book of Jeremiah? 50, 50. Tingnan mo yan.
Ilang chapters nga naman? Aklat ni Jeremiah, 52 chapters. Ang hahaba ng mga books nila. Kaya sila tinawag na dakilang propeta. Now, tingnan natin yung 5 dakilang propeta o yung mga books dito. Sabi dito, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. So, yan. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Now, yung aklat ni Isaiah, siya ay parang propeta siya sa kaharian ni King Ahaz, ni King Hezekiah. Very prominent na propeta itong si Isaiah. Okay? At siya siguro yung the greatest Old Testament prophet. Yan si Isaiah. So magandang book pag-aralan ng Isaiah balang araw. Tapos si Jeremiah naman, nabuhay siya sa Jerusalem, naiwan siya. At ang pinaka-unique na pangyayari kay Jeremiah, nakita niya yung resulta ng propesiya niya. No? Alam niya na wawasakin ng Babylon ang Jerusalem. At nakita niya yung sarili niyang prophecy. Nakita niya na mawasak talaga, na masunog ang Jerusalem. So, yan si Prophet Jeremiah. So, nung nasunog ang Jerusalem, umiyak siya, nagkaroon siya ng parang punerarya para sa funeral service para sa Israel. Kaya sinulat niya yung Lamentations. Lamentations. Ibig sabihin ng Lamentations, lament. At ang ibig sabihin ng lament, kalungkutan, matinding kalungkutan. So, ang nagsulat ng aklat ng Jeremiah, si Jeremiah, at ang nagsulat ng Lamentations ay si Jeremiah rin. Okay, so, tapos si Ezekiel, nakakita siya ng mga pangitain, nakita niyo yung hatol ng Diyos sa mga bansa, yung pagbagsak ng Jerusalem, pagwasak ng templo ng Diyos. Pero si Ezekiel din nakakita siya ng mga pangitain patungkol sa templo at ang restoration, no? Pagbabalik ng Jerusalem. At malawak ang pangitain ni Ezekiel, no? Nakita niya ang trono ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos na iniiwan ng Diyos ang Jerusalem papunta sa Babylon. Tapos si Daniel naman, Daniel na dinala siya mula sa Jerusalem, dinala siya sa Babylon. Tapos namuno siya sa administrasyon ng Babylon. Tapos nung sinakop ng Persia ang Babylon, namuno rin si Daniel doon sa Persia. At ibang klase talaga itong si Daniel. So young man siya na nagsimula siya, no? Para siyang mga teenager nung sinakop ng Babylon ang Jerusalem. Tapos ginawa silang alipin. Tapos umangat siya sa rangko hanggang siya ay nagkaroon ng pwesto sa administrasyon ng Babylon. Pero ginamit siya ng Diyos. Daniel. So, ayan. Nandyan yung 4 na propeta, 5 aklat. Tandaan natin, si Jeremiah, sinulat niya yung Lamentations. So, tingnan natin yung 5 books of the major prophets. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel. So, dagdagan ninyo itong 5 aklat sa memory ninyo, sa talaan ng nilalaman. Okay? At ipagpapatuloy natin next week ang aralin pang Mathetes at dadagdagan natin yung information natin. Malapit na hong makomplete ang Old Testament. At sana na ma-master na ninyo kahit papano ang mga books ng Old Testament. Okay? Alright, so God bless you.